Dinakdakan lang ni Kai Sotto ang mga NBA import ng Yokohama, hindi makapalagang EuroLeague MVP, sinagasaan lang si Kiefer Abena sa ilalim. Koshigaya Alpas vs Yokohama B-Core. Muling makakasama ni Kai Sotto ang former team nito sa Japan, pero sa pagkakataong ito ay sa magkaibang side. Makakatapat din ni Kaiju dito ang Pinoy na pumalit sa kanya sa B-Core na si Kiefer Abena. Opening ng first frame parang hindi na injury last game si Kaiju. Agad na dinakdakan ng dalawang NBA import ng Yokohama. Gandang basket attack sana ito para kay Kai, kaso nga lang natawagan siya ng offensive foul. 6 minutes mark peak at Kai Sotto connection over EuroLeague MVP Mike Kotsar. Foul na lamang ang naibigay ni Kiefer Abena dito nang sagasaan siya ni Kaiju sa ilalim. Under 4 minutes angat na sa siyamang lamang ng Alpas, kung kaya't ipinahinga na muna sa game ang ating pambato. Last 23 seconds ay ibinalik sa game si Kai, na natili ang malakas na presensya nito sa ilalim. Magtatapos ang first quarter na mapupunta sa Koshigaya ang kalamangan, 25-18. Second period ay magandang panimula sa Yokohama. Napatawag agad ng timeout ang coach ng Koshigaya. Last 7 minutes ng second period ay nagambag na rin sa opensa si Kiefer para sa Yokohama. Down to 4 minutes ay lamang na ng 12 puntos ang Koshigaya, kung kaya't hindi na rin ibinalik sa laro ang ating pambato. 3 minutes mark ng second period nang ibalik sa game si Kai. Nice defense kontra dito sa EuroLeague MVP, na natiling maganda ang shooting ng Koshigaya sa mga last seconds ng second frame. Dahilan kung bakit sa kanila mapupunta muli ang lamang 47-34. Kai Sotto 5 points, 4 rebounds at 1 assist. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Naging agresibo ang Yokohama sa third period, kung kaya natapyasan nila ng malaki ang lamang ng Alpas. Under 8 minutes ay nakadali ng 2 puntos si Kaiju sa pamamagitan ng two-handed slam dunk na ito. Ngunit 6 minutes mark ay inilabas muna si Kai sa game na hawak ang mukha nito, tila medyo nasaktan ang ating pambato. Naging season para sa Koshigaya ang third period ay napanatili pa rin ng mga ito ang kanilang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter, 59-51. Down to 5 minutes ng fourth quarter, still no Kai Sotto, pero itong si Manong Keith ay biglang itinataas ang opensa ng Yokohama, na natiling maganda ang opensiba na tangan ng Koshigaya sa mga last minutes ng game.